Matamang nakamasid si Freya sa bagaheng dadalhin niya sa Maynila nang maramdaman niya ang pagtapik ng kanyang ina sa kanyang balikat. Nilingon niya ito at binigyan ng matamis na ngiti. Anak, talaga bang tutuloy ka sa Maynila? Hindi na ba talaga magbabago ang nais mo? Pwedeng-pwede ka namang dumito na lang. Maayos naman ang trabaho mo. Hindi ba mas convenient kapag work from home ka? Humugot ng malalim na hininga si Freya at tuluyang hinarap ang kanyang ina. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito. Nais niyang magpaliwanag, ngunit naunahan siya nito magsalita. Hindi mo naman kami kailangan suportahan, anak. May sarili naman kaming pera. Hindi naman kami humihingi sa iyo, anak. Pero ma, gusto ko pong bumawi sa inyo. Tignan niyo naman ho, tumatanda na kayo at syempre bilang anak gusto ko makabawi. Makapagbigay man lang ng mas malaking allowance para sa inyo. At mabili yung mga gusto nyo. Malaki nga po yung kita ko sa current job ko. Pero syempre mas malaki yung kikitain ko kapag sumubok ako sa syudad, ma. Napayuko ang kanyang ina sa kanyang sinabi. Bakas ang labis na kalungkutan sa itsura ng ginang. Naiintindihan niya kung ba't ganito ang reaksyon nito. Nag-iisang anak lamang siya ng kanyang mga magulang. Sa totoo lang, magmula nang buksan niya ang usapin tungkol sa pagluwas sa syudad, kita na rito ang pagtutol. Pero hindi nito sinasabi ng hayagan. Hinahayaan siya nitong magdesisyon para sa kanyang sarili. Mabait ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang papa. Siya na siguro ang pinakamaswerteng anak sa mundo dahil biniyayaan siya ng mababait at understanding na magulang. Gusto niya namang makasama ang mga ito. Ngunit bilang isang tao, hindi maaalis kay Freya ang pagnanais na makamit ang pangarap niya sa buhay. Gusto niyang mag-level up sa lahat ng bagay. Sa loob ng 20 taon, umikot ang kanyang mundo sa pamilya, trabaho at probinsya. Ngayong magto-25 na siya, gusto niyang gawin ang mga bagay na siyang alam niya ikatutuwa ng kanyang puso. Gusto ko pong gawin to, ma. Huwag ho kayo mag-alala, lagi ho akong tatawag sa inyo. Magvi-video call pa tayo para lang malaman mong ligtas ako palagi. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang pisngi. Basta anak, palagi ka mag-iingat sa syudad. Malaki ang Maynila, alam mo yan, at maraming mandurukot doon. Ingatan mo ang sarili mo, ang wallet mo at higit sa lahat. Huwag kang basta-basta nagtitiwala sa kung sino-sino. Isang matamis na ngiti ang iginawad niya sa kanyang ina. Masusunod, mama. Aniya rito at hinalikan sa pisngi ang nakasimangot pang ginang pagkatapos iniyakap niya ito ng mahigpit. Ilang sandali pa, pumasok naman sa loob ng sala ang kanyang ama na si Enrico. Nagmamadali ito at kinuha ang isa sa kanyang maleta. Nako, Freya, bilisan mo nang kumilos dyan. Nariyan na yung tricycle na pinapakuha mo. Napatuwid naman ng tayo si Freya at napasilip sa labas. Kumunot ang kanyang noo nang makitang may taong nakasakay sa loob ng tricycle. Pa, sino nasa loob ng tricycle, Mang Briting? Akala ko ho ba, inarkil ako yung tricycle. Babayaran ko yun? Ba't may ibang pasahero? Napakamot naman ng batok ang kanyang ama. Naku anak, pagpasensyahan mo na. Inaunang naisakay ni Berting si Noah bago ako nakarating sa paradahan kanina. Mula sa pagiging kalmado, tila biglang kumulo ang dugo ni Freya nang marinig ang pangalan ng taong pagmula pagkabata kinaiinisan niya na. Si Noah ho? Ba't naman magta-tricycle yan? Di ba mayaman sila at may kotse? Nagkibit balikat ang kanyang ama. Pinagpatuloy na nito ang paghilas sa kanyang maleta. Yung nguso mo humahaba. Puna ng kanyang ina at marahang tinapik ang kanyang pisngi. Kulang na lang magpapadyak siya sa harap ng ina na parang bata. Ayaw niya kasi talaga nakikita si Noah. O hindi kaya kahit marinig lang ang pangalan nito. Allergic talaga siya sa lalaking yun. Malaki ka na, Freya. Kalimutan mo na yung sama ng loob na meron ka kay Noah. Umirap siya. Paano ko naman makakalimutan yun, ma? Hindi ba, no elementary kami ilang beses niya akong tinulak sa kanal? Tapos nung pinagpa-partner kami sa folk dance, ang arte-arte, kala mo namang gwapo. Ang gusto ko partner yung president ng klase namin na si Michelle. Napaka-privilege para mag-inarte ha.
Siniko siya ng kanyang ina sa tagiliran. Hinaan mo yung boses mo, Freya, at baka marinig ka. Ano naman kung marinig niya? Dapat lang niyang marinig para alam niya hanggang ngayon na aalibadbaran ako sa pagmumukha niya. Anak, matagal na kayong hindi nagkakasama ni Noah. Nang magtapos kayo ng high school, hindi ba? At na mag-aral siya sa ibang bansa? Hindi na kayo nagkausap pa ng tao. Kaya huwag kang umakto dyan na parang kilalang kilala mo yun. Dahil yung pagkatao niya, wala ka nang kilala doon kahit maliit na bagay tungkol sa kanya, Freya anak. Malamang sa malamang. Sa ilang taong lumipas, nagbago na yan. Kung dati sutil, mali mo naman ngayon mabait na. Inikot niya ang mga mata at kinuha ang backpack na nasa sofa. Sana nga mano, kasi mahihiya na si Satanas sa gaspang ng ugali niya kung hanggang ngayon, kaugali niya pa rin si Judas. Napailing na lang ang kanyang ina habang nakasunod sa kanya sa labas. Dumaan siya sa malawak na hardin at paglabas ng gate. Malinaw na nakita ng kanyang mga mata si Noah Rivera, ang lalaking kinaiinisan niya, kahit umabot pa sa puntong maubusan na siya ng hininga. Hinampas siya ng kanyang ina sa balikat at patuloy lang siya nitong sinasaway hanggang sa paglabas ng gate. Maganda na sana yung araw ko eh. Kaso, may isang impaktong naligaw sa harapan ng bahay namin. Aniya, at sinadya niya iparinig yun kay Noah. Prenteng nakaupo ang lalaki sa loob ng tricycle. May dala itong backpack at may hawak na cellphone. Nang marinig nito ang sinabi niya, agad nitong binaba ang hawak na phone at tumingin sa kanya. Akala niya sasagot ito upang sungitan siya pabalik. Pero hindi yun nangyari. Bagkus ngumiti ito ng matamis at nagawa pa siyang batiin. Hello Freya, it's nice to see you again. May bakanting space pa rito sa loob, dito ka na umpo. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito. Malamang dyan ako upo. Alam ka namang sa backride ako, di ba? Maldita ang sabi niya. Nang bumaling siya sa kanyang ina, sinamaan siya nito ng tingin. Pero maging ito nagawa niyang irapan dahil sa pananaway nito sa kanya. Ayaw nga niya si Noah eh. May magagawa ba ang mga tao? Kahit pa magulang niya, hindi mababago ang pagtingin niya sa lalaking sumira sa happiness ng childhood niya. Nang makaupo na siya, nagpaalam na ang kanyang ina. Si Noah, bumati pa sa mga magulang niya. Sige po, tito at tita. Kapag nakabalik po ako ulit ng probinsya, dadalaw ho ako rito sa bahay niyo. Kumunot ang noon niya at bumaling dito. At bakit ka dadalaw sa bahay namin? Taas kilay niyang tanong sa lalaki. Makikipag-catch up sa'yo at sa mga magulang mo. At bakit naman tayo magka-catch up? Close ba tayo? Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Tila ba gulat na gulat ito sa sinabi niya. Gusto niya namang matawa sa inakto nito una sa lahat. Hindi talaga sila magkaibigan, kaya bakit tayo kipag-close ito sa kanya ngayon? Tinitigan siya nito sa mga mata. Hindi naman siya nagbaba ng tingin. Ginantihan niya ng titig ang lalaki. Di ko naman sinabing close tayo, Freya. Pero kahit paano naging classmates naman tayo ng elementary at high school, di ba? Napatawa siya at inirapan nito. Huwag ka magpanggap na mabait ka, Noah. Ang plastic mong pakinggan. Aniya, kasabay ng pagkuha ng earphone sa bag at sinalpak yun sa magkabilang tenga at nakinig na lamang ng music. Medyo malayo-layo ang biyahe, kung kaya't kailangan niyang aliwin ang sarili. Nang sa ganun, hindi na siya makalingon pa sa direksyon ni Noah. Bahala na magka-stiff neck. Ang importante, hindi niya makita ang impaktong lalaking ito. Pagkarating ng tricycle sa terminal ng bus, nauna siyang bumaba. Nung isang araw pa siya nakabili ng tiket. At na makita ni Freya ang bus sa sasakyan, agad niyang hinila ang kanyang maleta at sinukbit ang backpack sa likuran. Tulungan na kita. Ani Noah, na mabilis sumabol sa kanya. Nais nitong kunin ang maleta niya. Inirapan niya lang ito at hindi pinansin. Patuloy lang ito sa pagsunod hanggang sa bus. Kaya nakaramdam siya ng inis at hinarap ito. May kailangan ka ba sa akin, ha? Napatigil ang lalaki at napatitig sa kanya. Pati ba naman sa bus susundan mo ko? May bala ka bang masama sa akin, ha? Napailing naman si Noah at dahan-dahang tinaas ang isang kamay kung saan hawak nito ang isang bus ticket. Kumunot ang kanyang noo at tinignan niyo ng maigi. Ito yung bus na sasakyan ko. Anito at ngumiti muli.
Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tinalikuran niya ito at lumapit sa konduktor upang ilagay ang maleta sa compartment ng bus. Ang lalaki naman, nauna sa loob ng bus dahil wala naman itong dalang bagahe. Sumunod din siya sa mga umakyat na pasahero. Nang tignan niya ang mga upuan, halos lahat ay occupied na. At nang makita niya ang seat number niya, parang gusto niya nalang magwala o di naman kaya mag-cancel ng trip. Pakiramdam ni Freya, lahat ng kamalasan sa mundo, ibinuhos sa kanya sa araw na ito. Sa dinami-rami ng pwedeng makatabi, si Noah pa talaga ang itinadhana na makatabi niya sa araw na ito. Grabe naman. Window seat ka na? Alok na to sa kanya habang may ngiti sa labi. Naningkit ang mga mata niya at hindi ito pinansin. Tila pagod na pagod ang katawan niya umupo sa aisle seat. Hindi niya kinonsidera ang offer ng lalaki dahil irritable siya dito. Ayaw mo rito sa window seat? Balik tayo. Inis na nilingon niya ang lalaki. Pwede ba? Huwag mo akong kausapin. Nakita niya ang pagtikom nito ng bibig at tumikim. Narinig niya pang natawa ang pasahero sa bandang likuran nila. At nang lingunin niya ni Freya, mukhang mag-asawa ang dalawa at may edad na rin kung titignang maigi. Ang cute naman ng dalawang ito. Mukhang LQ pa yata. Anang matandang ginang sabay hagikik. Gusto niyang tarayan at sungitan ng mga ito pero pinilit niya na lang tumahimik. Magmula na umandar ang bus, tahimik lang si Freya at nakikinig ng music sa kanyang earphones. Habang ang katabi niya, ilang beses siyang kinausap at inalok ng pagkain. Umakto siyang hangin ng lalaki at hindi niya talaga ito pinansin. Pagdaong ng barko sa Batangas, muli silang bumalik ng bus at sa oras na yun, nakaramdam na siya ng pagod at antok. At agad naman yung napuna ni Noah. Dito ka na sa window seat. Antok ka na eh. Baka bumagsak ka pa dyan sa aisle kapag pinilit mo. Humugot siya ng malalim na hininga. Walang salitang tinanggap ang pwesto nito. Agad niyang isinandal ang ulo sa bintana. Bago pa siya tuluyang pumikit, nakapag-send pa siya ng mensahe sa pinsan niya si Kia. Ito kasi ang susundo sa kanya sa terminal ng bus. Sa totoo lang, malaking tulong si Kia sa pagdedesisyon niyang lumuwas upang magtrabaho. Mayaman kasi ang pamilya nito. Merong bahay itong pinapaupahan sa Quezon City. Mas makakatipid siya kung doon siya tutuloy dahil may family discount na binibigay sa kanya. Sabi ni Kia, isang buong unit daw yon na may 2 kwarto. Magkakaroon siya ng housemate pero hindi naman kailangang magpakilamanan sila sa kanya-kanyang gawain dahil may sarili-sarili silang kwarto. Nang ipikit niya ang mga mata, hindi niya na alam kung ano nangyari. Dahil nang imulat niya ang mga mata, nagulat siya nang makitang nakahiga siya sa balikat ni Noah. Habang ang lalaki nakasandal din sa kanya. Dali-dali siyang napaayos ng upo. Sorry. Mahinang sambit niya habang inaayos ang buhok na bahagyang nagulo. Sorry din, pero kasi ang likot mo kanina. Pabaling-baling ka sa kung saan. Yung ulo mo, nauuntog na. Kaya sinandal ko na lang sa balikat ko. Tumikim si Freya at umiwas ng tingin. Salamat sa concern mo. Inayos niya ang pagkakakabit na earplug sa tenga at tumuwid ng upo. Inayos din ni Noah ang upo at ngumiti sa kanya. Magmula pa kanina, hindi maalis sa isip ni Freya kung ba't mangiti ng ngiti ang lalaking ito sa kanya na para bang hindi siya nito inaway nung bata pa sila. Huwag kang umiti, Noah. Mukha kang psycho killer. Napalitan ng pagkunot noo ang ekspresyon nito. Ba't mo nasabi yan? May ginawa ba ako sa'yo para mainis ka sa akin? Tumawa siya ng mahina. Sure ka ba sa tanong mo? Tumango naman ito. Gusto niya itong sakalin o di kaya kaltukan sa ulo para maalala nito ang ginawa sa kanya noon. Nagka-amnesia ka ba? Para makalimutan lahat ng atraso mo sa akin? Napansin niya ang lungkot sa ekspresyon nito. Nang balingan niya ito, nakita niyang tila may gusto itong sabihin. Actually, I have a partial amnesia. Sagot ng lalaki. Doon kumunot ang kanyang noo. Tinatansya kung nagsasabi ba ng totoo ang lalaki o gino-joke time lang siya nito. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang paghinto ng bus. May mga gusto siyang itanong sa lalaki pero dahil napansin niyang nagbababaan na ang mga pasahero, nagsimula na rin siya sa pag-aayos ng sarili
at ng bag na dala. Gumalaw na rin si Noah at nakisabay na rin sa mga taong bumaba. At nang magangat ng tingin si Freya, wala na ang lalaki. May kung ano sa kanyang sistema ang nalungkot. Ipinilig niya ang ulo nang sa ganon, maalis sa kanyang sistema ang bahagyang pag-aalalang naramdaman niya para kay Noah. Pagkababa niya ng bus, inilibot niya ang tingin sa paligid. Bakit nga ba niya hinahanap ang lalaking yun? Dapat wala na siyang pake. Tumuwid siya ng tayo at hinanap si Kia. Freya! Sigaw ng isang babae sa hindi kalayuan. Kabababa lang nito sa taxi. Kumaway ito sa kanya. Sumisenyas na sa taxing binabaan nito sila sasakay. Agad niyang inasikaso ang kanyang mga bagahe. Oh my gosh, Freya! Long time no see in person! Ang ganda-ganda mo na ngayon, dati mukha kang manang. At in fairness marunong ka na magbihis na maayos. Hindi ka na mukhang basang sisyo. Tumatawa at maligalig na bungad sa kanya ni Kia. Pinagmasdan pa nito ang kanyang muka at napakurap-kurap. And look at you! Magaling ka na rin mag-ayos. Nagbe-makeup ka na? Samantalang noon kahit paglilipstick inaayawan mo. Siguro may boyfriend ka na, no? Ha? Boyfriend? Wala ako noon, isa pa bata pa ako. Umirap ito, ngunit agad ding umiti at hinampas siya sa braso. Anong bata? Hello, 24 ka na, turning 25. Sis, dapat sa'yo, ina-explore ang buong mundo. Saka matanda ka na, hindi ka na baby. Kaya welcome to Manila, have fun and enjoy, man. Kumunot ang kanyang noo sa narinig. Man, ba't ko naman i-enjoy mga lalaki? Aba, syempre, for experience. Saka malaya ka dito and don't worry whatever you do. Hindi ko sasabihin kila Tita Nora, safe ka sa akin. Anito sa kanya at kumindat pa. Napapangiwi siya sa kahyperan ng kanyang pinsan. Nang makasakay sila ng taxi, patuloy lang ito sa pagkukwento at pakiramdam niya na uubos ang kanyang energy dahil sa lahat ng nangyari. Idagdag pa ang pagsakit ng kanyang ulo dahil sa haba ng binyahe niya magmula probinsya. Ay, oo nga pala, di ko nabanggit sa'yo, yung makakasama mo sa kondo lalaki. Pero don't worry, bihira yun umuwi doon. Sa tingin ko, married yun sa office job niya. At halos sa opisina niya na tumira. Hindi naman big deal sa'yo, no? Malinis din sa bahay. Sinabi ko na pinsan kita at ikaw magiging housemate niya. Okay lang ba yun sa'yo, Freya? Tumango naman siya. Actually, sa totoo, wala na siyang pakialam kung babae o lalaki. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang pinsang si Kia. Hindi naman siguro siya nito ilalagay sa kapahamakan. Okay lang, Kia. Basta hindi siya killer, okay na yun. Hindi niya rin naman afford na maghanap ng iba pang lugar. Alam niya sa Manila, mahal ang bahay na paupahan. Sapat lang ang budget niya at di na siya pwedeng sumobra sa gastos. Pagdating nila sa kondo, wala roon ang kanyang roommate o housemate. Malinis ang sala, maging ang kitchen sink at ang mga gamit. Lalaki nga nakatira doon kasi halos walang gaanong gamit maliban sa vase na may bulaklak at ilang piraso ng libro na nasa taas ng cabinet. Mga business books ang naroon at dahil wala naman siyang interes sa pagnenegosyo, inilipat niya ang atensyon sa mga gamit sa lamesa ng sala. Bukod sa sofa at glass table, wala nang ibang naroon. Diba, sabi ko sa'yo malinis eh. Ito ang kwarto mo. Kompleto yung gamit dyan ready to use na. Talagang pinalaundry at vacuum ko kasi ikaw ang gagamit. Ngumiti siya kay Kia at hinawakan ang kamay ng pinsan. Maraming salamat ha. Kundi dahil sa'yo, hindi ko talaga ipupush tong pagluwas. Ikaw ang rason kung ba't ako nagkalakas loob na lumabas ng comfort zone ko. Kaya thank you very much, Kia. Ngumiti naman ito na matamis sa kanya. Siyempre naman no, I will do everything I can to help you. Ikaw kaya ang paborito kong pinsan. Siya nga pala, wala ka pang trabaho makuha, pwede kang mag-work sa boutique ko. Para hindi ka maburo dito sa kondo. Nagpasalamat siyang muli kay Kia. Wala talaga siyang masabi kundi pasasalamat sa kanyang pinsan. Iniwan na siya nito dahil nasa ibaba na raw ng lobby ang boyfriend nito magsusundo sa dalaga. Siya naman, nag-shower na at nagpalit ng pambahay para makapagpahinga siya ngayon. Pero bago siya tuluyang humiga sa kama, nagsulat muna siya ng notes sa maliit na papel. Dinikit niya yun sa mesa sa living room. Isang maikli at simpleng letter para sa housemate niya na ipinapaalam niyang may tao na sa kabilang kwarto.
Mahirap na at baka kasi magkagulatan pa silang dalawa. Mas okay na yung nagbigay siya ng heads up sa kasama. Nakatulog siya agad sa kama paglapat pa lang ng katawan niya roon. Kinabukasan, paglabas niya ng kwarto, sakto namang paglabas ng housemate niya sa main door. Tatawagan niya pa sana ito pero mukhang nagmamadali ito paalis ng trabaho. Ipinagkibit-balikat niya na lang yun at nagbihis na upang makababa ng kondo. Hindi pa siya nakakapag-grocery kaya naman bumaba na muna siya para pumunta ng convenience store. Halos mahilo siya na makasabay ang maraming tao sa labas ng lobby. Sa tingin niya mahihirapan siya dito mag-adjust sa syudad dahil napakaraming tao. Pagkatapos niyang mamili ng takeout food, napahinto siya sa isang pader kung saan may nakadikit na isang bond paper na may nakasulat na hiring. Agad niyang kinuha ang kanyang phone at pinicturean ng hiring post na yon. Naghahanap ang startup company na yon ng graphic designer. Saktong-sakto sa trabaho niya as freelancer. Masaya siyang bumalik ng unit at pumasok ng kanyang silid. Agad na kinuha ni Freya ang laptop at pagkatapos nag-send ng resume sa email na provided sa job post. Hindi naman nagtagal, nakatanggap siya ng mensahe. Napatalon pa siya sa tuwa nang makitang binigyan siya ng schedule para sa interview kinabukasan at mukhang tinamaan siya ng swerte dahil malapit lang sa condo building ang mismong opisina ng startup company na inaplayan niya. Kinabukasan, maaga siyang nagasikaso. Pangatlong araw niya na sa kondo, pero hanggang ngayon, ni makasalubong ang kanyang housemate, hindi man lang nangyayari. Wala pa silang proper introduction sa isa't isa. Nagkape lang siya at pagkatapos naligo na at nagbihis. Inagahan niya ang pagpunta sa opisina para sa interview. Nang makarating siya sa labas sa opisina, nabasa niya agad ang pangalan nito, Arc Designs. Meron din itong minimalist design sa dulo, na tila isang arko. Kabado man pero nilakasan niya ang kanyang loob. Pagpasok pa lang, bumungad sa kanya ang 5 taong nasa kani-kanilang working cubicle. May tumayong isa, babae ito, maganda at mahaba ang buhok. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Hi, I am Honey. Admin aide ako rito, minsan receptionist na rin. Nakangiting bati nito at naglahad ng kamay. Ngumiti siya, tumango ng marahan at tinanggap ang kamay ng babae. Ako naman si Freya. Oh yes, we know. Nabanggit na ni Sir Noah na may darating na applicant for graphic designing position. Pinasadahan siya nito ng tingin. Ang ganda mo, para ka model ng shampoo. Ang haba na hair mo eh. Puna nito sa buhok niyang halos umabot na ng kanyang bewang. Alanganin siyang umiti rito. Thank you ah. Pasensya na hindi ako marunong tumanggap ng compliment. Pabiro siya nitong hinampas sa braso. Okay lang. Tumawa ito at lumingon sa isang nakasaradong pinto. Sige. Hintayin na lang natin na sumaktong 9 a.m. bago kita papasukin sa loob ha. Medyo strict kasi si sir sa time. Tumango siya kay Honey. Ipinakilala din nito ang 4 na lalaking naroon. Sina Nico, Mario, Sean at Josh. Mga editors at marketers. Mukhang magagaling ang mga ito base sa itsura at mukhang competent. Dahil na rin sa paraan ng mga ito sa pagdadala sa sarili. Mukhang mga intellectual professional. Nang saktong 9:00, inalalayan siya ni Honey palapit sa pintuan ng boss. Isang katok at sumagot agad ang nasa loob. Pasok. Nang marinig niya ang boses na yon, tila may dumagundong sa kanyang dibdib. Kaboses ito ni Noah. Hindi siya pwede magkamali. Si Noah Rivera, ang kanyang mortal enemy na nakasabay niya sa bus. Ilang araw ang nakalipas. Bumaling siya kay Honey. Miss Honey? Ano nga po ulit pangalan ng boss niyo? Noah. Noah Rivera. Yun ang pangalan niya. Parang binaril sa pulos sa ulo si Freya nang marinig ang sinabi ng admin aide. Akala niya swerte siya. Yun pala, dagok ng kamalasan ang tumama sa kanya. Freya, pumasok ka na baka mainip to si sir. Napalunok siya at hindi anamang gagawin. Nang magangat siya ng tingin na kayuko ang lalaki, parang hindi niya kaya maglakad. Ngunit bilang isang professional, hindi naman pwedeng maging bastos siya at talikuran ng mga ito. Kasiraan niyo ng work ethic at dignidad niya bilang applicant.
Nang sumara ang pinto, silang dalawa na lang ni Noah ang naiwan sa loob. Tila ba, hindi na rin to nagulat na makita siya. Nagawa pa na itong umiti. Habang siya, sinusubukang umiti kahit tipid dito. Honestly, nagulat ako nung makita ko yung pangalan mo sa online document na pinasa mo. Sabi nito, habang nilalagay ang mga pinirmahang papel sa isang tabi. Pinagsiklop nito ang palad at tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi naman siya nagsalita. Parang nalunok niya ang kanyang dila. At kahit isang salita, nahirapan siyang sabihin. Wala ka bang gustong sabihin? Ang totoo niya, naguguluhan siya kung anong dapat niyang gawin. Dapat ba siyang manatili o magpaalam na umalis na lang? Are you disappointed to know na ako ang may-ari nito? Napalunok siya sa sinabi ng lalaki. Dahil totoong dismayado siya at naiinis siya sa sarili. Hindi man lang siya nag-research na maayos patungkol sa startup company na ito bago nagpatuloy sa interview. Pero, nandito na siya. At isang oportunidad ang nasa harapan niya ngayon. Kapag natanggap siya rito, magandang simula ito ng buhay niya sa syudad. Ang importante lang ngayon hindi siya mabakante. Kailangan niyang kumita ng pera at makapagpadala sa pamilya niya at para makapag-ipon na rin siya ng sariling pera para sa sarili. Sorry po sir. Hindi ko lang in-expect na ikaw pala ang boss dito. Tipid nang umiti ang lalaki at ibinaling ang tingin sa monitor na nasa gilid. According to your resume, you have a good experience in graphic designing. Why not apply sa mas malalaking kumpanya? Hindi naman importante kung malaki o maliit. Sa tingin ko mas mahalaga kung saan ako komportable. Are you comfortable working with me? Diretsahang tanong nito. Ang sagot doon, hindi niya alam. Pero dahil nandito na rin siya, willing siyang sumubok. I am a teachable person, sir. Magiging komportable din ho ako sakali matanggap ako. Tumango naman ang lalaki sa kanya. You're hired. Starting on Monday. Pwede ka na magsimula sa trabaho mo. Honey will give you what you need. All the details and pointers you need to learn will be provided by her. Humugot siya ng malalim na hininga. Ganon din ang ginawa ni Noah at tumingin siya sa dalaga. Napansin niyang tila napipilitan lang ito and even until now, wala siyang idea kung ba't galit ito sa kanya. Kung ba't parang meron itong sama ng loob sa tuwing magkikita sila. Hindi nga niya gaanong kilala ang dalaga. Alam lang niya ang pangalan nito base sa kwento sa kanya ng mga magulang niya. Dahil ang totoo, sa isang baryo lang din naman sila nakatira. Napapaisip si Noah. Marahil nga may nagawa siyang hindi maganda rito. At yun ang nais niyang alamin. Lalo pa't nabigyan siya ng pagkakataon na magkasama sila sa trabaho. Nang sabihin niya ang mga salitang yun, tila ba hindi inasahan ng babaeng i-hire niya ito. Sa isip niya, ano man ang ginawa niya noon kay Freya na hindi niya maalala, sisiguraduhin niyang gagamitin niya ang pagkakataong ito para makaalala. Baka ang dalaga na ang susi para sa pagbabalik ng nawawala niyang alaala. Salamat Sir Noah. Tumayo siya at inalok ang kamay dito. Nag-aalangan man, tinanggap pa rin ni Freya yon. Halos mapasabunot ng sariling buhok si Freya pagka-uwi niya sa kondo. Hindi niya inakalang posibleng paglalaroan siya ng tadhana sa pagkakataong ito ng buhay niya. Napahinto siya sa paglalakad at minagmasdan ng refleksyon sa whole body mirror sa kanyang kwarto. Tanga-tanga mo! Pwede ka naman tumanggi, diba? Pwede ka naman huminti. Ba't mo tinanggap yung trabaho? Pabo ka ba? Baliw ka yata eh. Aniya sa sarili. Halos iuntog niya ang sarili sa pader. Nang mapagod na upo siya sa kama, nanatiling sapo ng kanyang palad ang kanyang muka. Hanggang sa makatulog siya, dama niya pa rin ang pagsisisi sa nangyari. Opisyal siyang nagsimula sa trabaho pagsapit ng Lunes. Madali naman niyang nagamay lahat ng kailangang gawin. Kung titingnan, startup company lang talaga ang workplace niya. Pero doon niya lang napagtanto na bigatin ng mga kliyenteng pumapasok dito. Maliit man ang opisina pero malaki ang pasahod at maraming benepisyo na makukuha ng employee. At higit sa lahat, mabait ang boss. Gusto niyang umirap. Gusto niyang itanggi na hindi ito mabait, pero ayaw niyang magsinungaling maski sa sarili. Mabait ito sa mga tauhan nito, understanding, at palaging kalmado. Huy, Freya, okay ka lang ba? May kailangan ka ba kay sir? Tanong ni Hanis sa kanya. Napalingon siya rito
at napansing tila kanina pa ito nakamasid sa kanya. Umayos siya na upo at umiling. Wala naman. Nagtataka lang ako. Parang kanina pa siya hindi lumalabas ng office, no? Ganun talaga siya. Expect mo ng ganyan siya, workaholic talaga yan. Kaya nga hindi nagkaka-girlfriend kasi puro trabaho ang inaatupag. Wala siyang girlfriend? Curious niyang tanong dito. Pasimple namang lumapit si Honey sa kanya. Umupo ito sa pinakamalapit na upuan. Sa itsura nito, mukhang gusto pa yata nito makapagchismisan sa kanya. Wala nga eh. Alam mo bang 3 taon na kami magkakasama rito sa trabaho, pero hindi pa naman siya nakita may kasamang babae. Sa tono ni Honey, tila ba may gusto ito iparating? Minsan napapaisip kami, di kaya bading si Sir? Nanlaki ang mata niya at napasinghap. Tumayo naman si Sean at Nico at lumapit sa kanila. Tigil niyo yung chismisan niyo. Ikaw, Honey, kabago-bago ni Freya. Hinahawaan mo ng pagiging chismosa mo. Sumimangot si Honey at inirapan si Sean. Naghahanap lang yan ng kakampi. Alam mo na, first time yung magkaroon ng kasamang babae dito eh. Tatawa-tawang saad ni Nico. Ilang sandali lang bumukas ang pinto ng opisina ng kanilang boss. Tarantang nagsibalikan sa kanilang pwesto ang mga kasama niya. Nagtatanong ang tingin ni Noah na nakamasid sa kanya. Nanatiling tikom ang kanyang bibig at binigyan ito ng alanganing ngiti. Freya. Tawag ni Noah sa kanya kaya agad siyang napatayo. Yes, sir. Bibili ako ng lunch. Samahan mo ako. Mabilis niyang iniligpit ang mga gamit sa mesa sa sumunod dito. Patuloy lang ito sa paglalakad hanggang makarating sila sa ibaba. May bilihan ng mga ulam doon at iba pang mga pagkain. Habang nasa likuran siya, napagmasdan niya ang damit na suot ni Noah. Kung titignan ng lalaki, mukha itong normal na empleyado lang sa isang kumpanya. Lalo na kung pagbabasehan ng simpleng pananamit nito. Pero kung tutuusin, posibleng nasa bilyon na ang net worth ng lalaking ito. Huminto ito sa paglalakad kaya tumigil din siya. Mabagal ka ba talaga maglakad? Or are you checking out on me? Napaturo siya sa kanyang sarili. Ako? Bakit ako? Nagkibit balikat ang lalaki at naglakad ng muli. Patuloy ang paglipas ng mga araw. At mas nakita niya ang malaking pagbabago kay Noah. Hindi na talaga ito ang batang kaaway niya noon. Sa araw-araw niyang nakikita ang lalaki. Siya ang niyayaya nitong bumili ng lunch. Kapag may mga event, silang dalawa ang punong abala. Hindi nakaligtas sa kanilang mga kasama ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Parang goods kayong dalawa ni Sir Noah, no? 3 months ka na rin dito at mukhang naging malapit na kayo sa isa't isa. Sabi ni Honey na sinang-ayunan ni Mario. Nasa isang bar sila dahil day off nilang lahat bukas. Nagkayayaan ng mga ito mag-bar. Gusto pa niya ngang tumanggi dahil hindi naman siya umiinom. Kapag talaga nalaman ng kanyang mga magulang ang ginagawa niya rito sa syudad, baka mahimatay ang mamanora niya. Ngumiti siya kay Mario at Honey. Nako hindi, nagkataon lang na ako yung nauutusan. Syempre, bago ako baka gusto niya akong i-train. I-train na ano? Maging tagabili ng ulam. Naku, hindi ganyan si Sir. Feeling ko talaga may something Sabi ni Honey at pinagmasdan siyang maigi. Pero alam mo, natutuwa talaga ako nang dumating ka sa team namin kasi dati-rati ako yung laging bunot sa utusan Ikaw talaga yung nagdala ng himala sa team. Nagbago na rin si Sir Noah. Sa totoo lang, mas nakakausap namin siya ngayon kesa noon. At least hindi na napapanis yung laway niya. Bakit? Di niyo ba siya nakakausap noon? Naku, hindi. Once in a blue moon kung makipag-usap yan sa amin. Kung di pa kami mag-meeting, wala talaga. Naku, pasalamat sa Sir, malaki talaga yung sahod at bongga ang benefits. Tumawa si Sean sa sinabi ni Honey. Idagdag mo na rin na gwapo, Honey. Hindi ba naging crush mo sa Sir Noah noon? Umirap ang babae. Noon yun, no? Pero ngayon di na. Sino ba naman magkakakrush sa isang cold na lalaki? Na kahit gano'ng kagwapo yan. Kung ganyan na walang pakiramdam, di ko pag-iinteresan. Bakas ang pangaasar sa mukha ng mga kasama nila. Habang si Freya naman tahimik lang na nakikinig. Wish ko this year, makahanap na si Sir ng dawan niya. Natatakot kaming baka yung mga tambak na papeles yung pakasalan niya doon sa opisina niya.
Nagtagal pa ng ilang oras ang inuman nila. Si Freya, tumikim lang ng konti at nanatili na sa pag-inom ng soda. Pagod siyang umuwi ng condo unit. Bandang 12:00 na natapos ang inuman ng mga ito sa bar. Kinailangan niyang masiguro makauwi na maayos si Honey. Dahil sa kanilang anim, ito nakarami ng inom at halos humiga na sa labas ng bar. Nakalabas na siya ng elevator at hinahagilap ang susi sa kanyang bag nang hindi niya ito makapasa sa dating lagayan. Shit, iwan ko ba yung susi kanina? Upang makasiguro, sinubukan niyang lumuhod upang ma-check na maayos ang kanyang bag. Nakailang baliktad na siya ng bag pero wala roon ang susi. Pilit niyang inaalala kung saan niya ito nailagay. Napatampal siya sa kanyang noo nang maalalang naiwan niya ito sa lamesa sa kanyang kwarto. Wala siyang ibang susi, pero may dalawa siyang choices. Una, ang katukin ng pinto sa pag-asang baka naroon ng housemate niya o hindi kaya tawagan ng pinsang si Kia dahil baka may spare key ito ng kondo. Sinubukan niya ang una. Akmang kakatok pa lang siya nang biglang bumukas ang pinto. Ang hindi inaasahang mukha ng binata ang kanyang nakita. Sir Noah? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Freya sa taong nasa harap niya. Umatras pa siya para tignan kung tamang room ang napuntahan niya at tama naman. Kahit si Noah. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dito? Dito ako nakatira. Tumaas ang boses ng lalaki. Tumaas naman ang kilay ni Noah. Dito din ako nakatira. Sandaling napaisip si Freya at nang may napagtanto, halos hindi siya makahinga. Mukhang ang lalaking ito ang sinasabi ng kanyang pinsan na housemate niya. Kilala mo si Kia Sarmiento? Tanong niya sa lalaki. Tumango naman ito. Yes, siya ang owner ng kondo na tinutuluyan ko. Itong kondong to. Napakapit siya sa hamba ng pinto upang alalayan ang sarili dahil muntik na siyang matumba. Hindi pwede to. Hindi. Ano ba nangyayari sa akin? Pinaglalaroan ba talaga ako ng tadhana? Wala naman akong ginagawang masama para maranasan ko yung ganito. Ani nga sa isip. Sa mga oras na yon, ramdam niya ang panunubig ng mga mata. Pakiramdam niya maiiyak na siya at kahit di naman siya lasing, nakaramdam siya ng pagkahilo. Pinsan ko si Kia Sarmiento. Mahinang sambit niya rito. Unti-unti siyang nagtaas ng tingin. Sa lalaking hawak siya ngayon sa magkabilang balikat. At taimtim na nakatingin sa kanya nang may bahid ng pag-aalala. At ako ang housemate mo. Hindi man lang niya naramdaman. Halos ilang buwan na pala silang nagsasama ni Noah sa iisang bubong. How stupid she was not to find out earlier na ang lalaking kasama niya sa unit boss niya at dating kaaway niya. Napaisip si Freya. Siguro masama ang ugali niya ng past life niya. At itong nararanasan niya ngayon ang parusa sa lahat ng nagawa niyang kasalanan noon. Ang unfair ng mundo sa kanya. O baka ito na ang kapalit ng pagsuway niya sa mga magulang. Siguro, kung nanatili lamang siya sa probinsya, mas tahimik at payapa ang buhay niya. Inalalayan siya ni Noah papasok ng unit. Hindi pa rin kasi siya makapaglakad ng tuwid. Pakiramdam niya, nang hihina ang tuhod niya. Nang makaupo siya, halos hindi naman siya makatingin sa lalaki. Nito lang niya napansin na nakasuot ito ng salamin. Sa itsura nito, mukha itong gwapong professor sa isang college university. Pasensya na, kakato kasi sana ako. Kasi naiwan ko yung susi sa kwarto, hindi ko naman... Naputo lang sasabihin niya na magsalita si Noah. No need to explain, Freya. Seryosong sabi nito. Baka lang isipin mo sinusundan kita. Aniya, kalaunan, nagsisi rin siya kung ba't niya yung sinabi. Ba't ba siya nagiging defensive bigla? I didn't think like that. Seryoso pa rin ito at tila kanina pa nag-iisip. Alam mo, I really find this a little odd. Hindi na ako naniniwalang aksidente ang lahat ng ito. I believe there's a deeper reason why this happens. Anong gusto mo iparating? I think destiny is working on us. Ano? Tumaas ang boses niya at halos mapatayo sa sinabi ng lalaki. Anong destiny pinagsabi mo? Sa isip ni Freya, mukhang nasisiraan na ng bait ang lalaking to.
Never in her wildest dream naisip niyang destined silang magkita, magkasama, magkatrabaho and worse, maging housemate ang isa't isa. She hates him more than anyone. Pero hindi niya maintindihan kung ba't ganito na lang ang tibok ng kanyang puso. Naninikip ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung inis, galit, o excitement ba ang nararamdaman niya. Chill, ang sabi ko hindi na aksidente to. Look, hindi lang tayo sa tricycle nagkasabay kundi pati sa bus. Nag-apply ka sa kumpanya ko. Tama na, ayoko na marinig ang mga sinasabi mo. Tigilan mo yung pag-iisip ng kung ano-ano. Gutom lang yan, Noah. Tumayo na siya at tumalikod. Pero muling nagsalita ang lalaki. Even the way you mentioned my name. Seems like you know a lot about me. Inis siyang humarap dito. Kilala kita, Noah. At kung inaakala mong madadaan mo ako sa pagbabait-baitan mo, pues hindi. Hindi ko alam kung totoo may amnesia ka o palabas mo lang yan para matakasan ang atraso mo sa akin nun. Napailing ang lalaki. Nagsasabi ako ng totoo. Yan ang hindi ko alam. Ikaw lang ang nakakaalam kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling ka. Why do you hate me so much? Anong ginawa ko sa'yo? Ba't di mo nalang sabihin? I don't remember everything about people around me, Freya. Kung di ka lang kinukwento ng parents ko, hindi kita makikilala. God knows how much I feel bad every time you look at me with so much hatred. Anong ginawa ko sa'yo? Please tell me. Napalunok siya. May kung anong bagay na tila bumara sa kanya lalamunan. Pero sinikap niyang manatiling nakatayo ng tuwid. Hindi ko kasalanan kung ba't di mo maalala. Baka karma mo na yan. Tumalikod na si Freya at naglakad patungo sa kanyang silid. Matapos asikasuhin ang sarili, ibinagsak niya ang katawan sa kama at tumitig sa kisame. Hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa mga naranasan niya sakit noon na idinulot ni Noah. Grade 5 si Freya na mag-transfer si Noah sa klase nila. Dahil nga gwapo at maapil, halos lahat ng mga kaklase nilang babae nagkagusto rito. And Freya is naturally kind, well-loved by everyone. Pero magmula nang dumating si Noah sa eskwelahan nila, lahat ng atensyon na nasa kanya noon nalipat sa lalaki. Dahil nga mabait naman si Freya bilang bata, binaliwala niya lahat ng mga pagbabago. Sinubukan niya pang makipagkaibigan sa lalaki. Pero iniiwasan siya nito. Ni minsan, hindi siya nito pinansin at hinayaan niya lang yon. Tila masyadong nakampante ang lalaki na ito ang bida, hindi lang sa kanilang klase kundi pati na rin sa buong school. Lahat ng meron siya, nakuha nito, maging ang mga kaibigan niya. Naiwan siya mag-isa, walang malapitan kapag may problema. Umabot pa sa puntong nabubuli siya ng mga dating kaibigan kapag nagkukwento ng kung ano-ano si Noah. Hindi mapagtanim ng sama ng loob si Freya. Pinalaki siya ng mga magulang na punong-puno ng pagmamahal. Ngunit kahit sinong tao kapag naubusan ng pasensya, magsisimula na rin makaramdam ng galit. Hoy Freya, totoo ba yung narinig namin? Bunga de Daisy ang isa sa mga best friends niya noon. Pero magmula nang dumating si Noah, bigla na lang itong lumayo sa kanya. Anong naririnig niyo? Tanong niya pabalik. Grade 6 na sila nito at ilang buwan na lang graduation na. Na-crush mo si Noah Rivera? Namewang pa si Daisy at tinaas ang kilay. Di ba malinaw sa'yo na crush ko siya? Ba't ka nangaagaw ng crush? Sino naman nagsabi sa'yo na crush ko siya? Hindi ko siya crush, wala akong crush. Totoo yun. Wala naman talaga siyang crush dahil wala siyang interes sa kahit na sino. Lumapit si Daisy at tinulak siya sa balikat. Sinasabi ko sa'yo, crush ko si Noah. Akin siya, Freya. Kung gusto mo ng crush, edi maghanap ka na sa'yo. Tumalikod na ito pagkatapos sabihin yon. Hindi maiwasan ni Freya na mapaiyak. Hindi naman niya deserve ang ganong trato. Ang tingin niya sa sarili noon naging basahan siya. Naisantabi siya ng mga taong nasa paligid niya. Bukod pa doon, inaalipusta pa siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Hindi niya makakalimutan ng ilang beses na pagtulak sa kanya ni Noah sa kanal na pinagkukunan ng tubig na siyang pandilig noon sa mga halaman sa labas ng kanilang silid-aralan. Doon mas talong nagtanim ng galit si Freya sa lalaki. Nagtapos siya ng elementarya ng may sama ng loob sa halos lahat ng nasa paligid niya. Ang tanging nagbigay lang sa kanya ng comfort noon ay ang kanyang mga magulang. Mabuti na lang at napaka-understanding at supportive ng mga ito sa kanya.
at nakakapagsabi siya dito ng mga hinanaing. Akala niya, sa high school magiging madali ang lahat dahil sa wakas hindi niya na makikita pa si Noah. Ngunit tahing gulat niya nang maging kaklase niya ito. Safe to say na hindi naging madali ang lahat ng naging experience niya bilang high school student. Magmula na maging magkaklase silang muli. At habang lumalaki, mas gumugwapo ito at mas maraming nagkakagusto dito. Hindi man siya pinapansin ng lalaki, mas okay na para sa kanya na maging invisible sa mata ng lahat. Huwag lang niyang maranasang mabuli ulit na naranasan niya na noong elementary. Pero nagbago ang lahat magmula nang lapitan siya nito at nagsimula itong kausapin siya. Ikinagulat pa nga niya nung humingi ito ng sorry at sinabing aayusin na nito ang pag-uugali maging ang pagtrato sa kanya. And she fell for every word of Noah. Naging malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa naramdaman niya nagkakagusto na siya sa lalaki. Freya, let's meet sa Saturday after lunch. I have something to give to you. Anang lalaki sa kanya. 4th year high school na sila at 2 linggo na lang graduation na. Alam niyang sa Maynila mag-aaral si Noah. Kaya nga nagsikap siyang mag-exam sa mga universities para kung sakali makapasa siya, edi magkalapit pa rin sila ni Noah ng paaralan dahil pareho silang nasa syudad. Sige, ako din may sasabihin sa'yo. Aniya at kumiti rito ng matamis. Hindi na siya makapaghintay na sabihin kay Noah na nakapasa siya ng UST. Yun ang dream university niya at malapit lang yon sa university na papasukan ni Noah at hindi na sila magkakalayo pa. I'm so proud of you, Freya. Anang lalaki. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang pisngi. Akala niya hahalikan siya dito sa labi. Pero nang lumapat ang labi nito sa kanyang noo, doon siya tuluyang napapikit. Ang kanyang kumakabog na puso naging kalmado. Parang dumaan ang mabining hangin at parang dinuduyan ang kanyang puso sa labis na gaan ang kanyang pakiramdam. I will always be proud of you, Frey. Congratulations, Miss Valedictorian. This time natalo mo ako sa ranking. Tumawa siya at niyakap si Noah. Mabilis na lumipas sa mga araw. Ang natitirang linggo sa paaralan naging mabilis. Panay linis, ayos ng classroom, at punas ng maalikabok na bintana ang kanilang ginawa. Nagpaalam naman si Noah sa advisor na luluwas upang asikasuhin ang admission sa university papasukan nito. Ang sabi ng lalaki babalik ito bago magsabado, kaya hindi na siya nag-alala. Sumapit ang araw na pinakahihintay niya. Nagtungo siya sa park malapit sa alma mater nila noong elementary at doon niya hinintay si Noah. Ang usapan nila after lunch. Dumating siya ng 12:30. Mabilis ang galaw ng oras hanggang sa dumating ang 2:00 pero wala pa rin ang lalaki. Naghintay pa siya hanggang 3:00. Tinext sa tinawagan niya ito gamit ang analog phone na binigay sa kanya ng ina pero hindi sumasagot ang lalaki. Halos magdidilim na at sinundo na siya ng kanyang ama sa park pero walang Noah na dumating. Hindi niya matanggap ang posibilidad na pinaasa lang siya nito. Walang tawag o text, wala man lang explanation. Umiyak siya buong magdamag. Nang magising siya kinaumagahan, nabalitaan niya na wala na ang pamilya Rivera sa kanilang baryo. Hindi lang pala lumuwas ng syudad ang mga ito. Nagtungo pa ng ibang bansa upang doon ipagpatuloy ni Noah ang pag-aaral. Hindi naman nakakagulat na kayang paaralin ng mga magulang nito si Noah sa Amerika. Ang masakit lang para kay Freya, hindi man lang nagsabi sa kanya ng totoo ang lalaki. Hindi lang siya nito pinaasa. Nagsinungaling pa ito sa kanya. Iniwan siya ng unang taong minahal niya, and that's her deepest and darkest truth. And despite all the rage and hate she have for Noah, hindi niya maitatanggi sa sarili na ito ang first love niya. Nang maramdaman ni Freya na nagiinit ang palibot ng kanyang mga mata, agad siyang pumikit at huminga ng malalim upang pawiin ang sakit na sandaling bumalik sa kanyang puso. Kinabukasan paglabas niya ng silid, nanibago siya na makita si Noah na nagluluto sa kitchen. Hindi niya ito pinansin at nagtungo na lang sa ref. Kumuha siya ng tubig at pabalik na sana ng kwarto nang magsalita ang lalaki. Nagluto ako ng agahan para sa'yo. Aalis na rin ako agad. Kumain ka bago pumasok sa trabaho. Anito na hindi siya nililingon at patuloy lang sa ginagawa.
Di mo naman kailangan gawin yan. Alam ko, pero gusto ko. Sana kainin mo. Kung ayaw mo naman, iwan mo na lang dyan. May kirot sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Hindi siya nagsalita. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng katok mula sa pinto. Sa isiping baka ang pinsan niya si Kia yon, o isang maintenance worker, dali-dali siyang pumunta sa pinto at binuksan yon. Ngunit laking gulat niya na makita ang mga nasa labas. Freya! Takang tanong, na isang taong naroon kasama ang asawa nito. Si Mr. Rivera at si Mrs. Rivera ang nasa labas. Freya, what are you doing here, Iha? Magkahalong gulat at galak ang maririnig sa boses ng mag-asawa. Ito ang mga magulang ni Noah. Mukhang walang idea ang mga ito sa house situation nila ng lalaki. Sa totoo lang gusto niya magpaliwanag agad pero sumingit si Noah sa pagsasalita. Ma, Dad, hindi naman kayo nagsabing dadalaw kayo. Anito at nagmano sa mga magulang. Napapalunok si Freya, lalo at hindi maalis sa mga magulang ng lalaki ang tingin sa kanya. Paminsan-minsan pa, nagpapalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at kay Noah. Pinapasok ng lalaki ang magulang nito sa loob at dinala sa sala. Aalis na sana si Freya at papasok ng kwarto nang pigilan siya ng lalaki. Sinamaan niya ito ng tingin at sumenya siyang bitawan siya nito. Ngunit tila wala itong pakialam. Hinila pa siya nito palapit sa mga magulang at dahil nais niyang depensa ng sarili, nauna na siyang magsalita. Hello po, Mr. and Mrs. Rivera. Good morning po. Just in case, curious po kayo kung ba't kami magkasama ni Noah. It's because we're housemates po. Baka iniisip niyo po may relasyon po kami Pero wala po. Wala talaga, nagkataon lang po talaga. Nakakunot ang noon ng mga magulang ng lalaki habang iniintindi ang sinasabi niya. Umiling siya at ngumiti ng alanganin. Tumuwid naman ng upo ang ina ng lalaki. Oh, it's that so. Kala ko naman binabahay ka na ng anak ko. Anito matapos sigundahan ni Noah ang sinabi niya. Binanggit ng binata ang sitwasyon nila ngayon. Nakahinga ng maluwag ang ama ng lalaki. Akala namin naglilive na kayo At di man lang sinabi sa amin ng aming anak ang tungkol dito. Kasi kung ganun, aba talaga magagalit kami rito sa anak namin. Tumawa ang ginang sa sinabi ng asawa nito. Enrico, huwag mo ang takutin ang anak mo. Bumaling sa kanya ang ginang. Pasensya ka na, Iha. Mabuti at naipaliwanag yun na maayos. Kasi talaga nagtataka kami. Masaya ako makita ka muli, Freya. Paminsan-minsan dumadalaw kami ng probinsya pero hindi tayo nagkakatagpo. Magmula kasi numa-aksidente si Noah bago ang graduation niya ng high school, hindi na kami masyadong nagsistay sa province. Naguguluhan siyang tumingin kay Noah. Aksidente po? Anong aksidente ang tinutukoy nito? Kung totoo mang may amnesia si Noah, malamang na aksidente ito. Pero hindi inaasahan na naganap ang pangyayari bago mag-high school graduation. Wala ni isang tao ang nagsabi sa kanya. Wala man lang siyang alam. Yes. He had an accident when he was 15. Sa Manila. Actually, pauwi na siya noon para umattend ng graduation. Ang kaso, nadamay sila sa isang car crash ng pinsan niya. His cousin died, and he survived. Luckily, hindi siya napuruhan. He only lost his memories at hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang kanyang memorya. Ma, you're sharing too much. Saway ni Noah sa kanyang ina. Aba, hindi naman ibang tao si Freya, anak. Marahil hindi mo naaalala but she was your first love. And you told me that personally. Napalunok si Freya sa narinig. Sa mga oras na yon, isa lang ang gusto niyong mangyari. Ang makaalis sa lugar na yon. Para siyang sinabuyan ng malamig na tubig sa lahat ng nalaman niya. Para siyang sinasakal at hindi siya makahinga. Walang salitang nag-walkout siya sa harap ng mga ito at nagkulong sa kwarto. Sinubukan siyang habulin ni Noah. Kumatok ito sa pinto ng kwarto niya pero nagbingi-bingihan siya. Tiniis niya ang gutom. Hindi siya pumasok ng trabaho. Nagkulong siya sa kwarto at nakatulala lang maghapon. Nang mapansin niyang madilim na sa labas, doon siya naglakas loob na lumabas. Gaya ng inaasahan niya, wala si Noah. Hindi nga alam kung babalik pa ito o kung magtatagpo pa ang landas nila sa unit na ito. Pagod siyang lumabas. Nagtungo sa convenience store sa ibaba para bumili ng pagkain. Kinuha niya sa bulsa ang kanyang cellphone nang mag-vibrate ito.
Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Honey. Nagtatanong ito kung ba't di siya pumasok. Humugot siya ng malalim na hininga bago binalik ang phone sa kanyang bulsa. Pagbalik niya sa unit, natigilan siya na makita si Noah sa sofa. Nakaupo, tahimik, at mukhang kanina pa siya hinihintay base sa postura nito. Dahan-dahan siyang naglakad. Kumuha ng utensils at papasok na sana ng kwarto nang magsalita ang lalaki. This might be the last time I will ask you this, Freya. Pero gusto ko malaman, ba't ka galit sa akin? Tanong ng lalaki sa kanya. Kailangan ko malaman ng rason bago ako tuluyang umalis ng unit na to. Aalis ka ng unit? Ano ibig mo sabihin? May galit ka sa akin. Hindi ko man alam ang rason pero alam kong ano man ang ginawa ko mabigat yun para sa'yo. Ako na mag-a-adjust para sa ating dalawa. For you to achieve peace of mind. Alam kong kailangan na hindi mo ako makita. Hindi pwedeng nasa isang bahay lang tayo. Napalunok siya. Hindi niya inaasahan na gagawin ng lalaki yun para sa kanya. Tumayo ito at hinarap siya. May pagmamakaawa sa mga mata nito. Freya. Mahina nitong bulong. Dinig niya ang sakit sa tono ng boses nito. Humugot siya ng malalim na hininga. Inilapag ang hawak niya sa pinakamalapit na mesa at pinagmasdan si Noah. Bakit di mo ako maalala? Tanong niya rito. Napapikit ang lalaki at tila pinipigilan nito ang emosyon. Sinaktan mo ako, Noah. Hindi mo lang ako binuli nung elementary, pinaasa mo ako nung high school. And you know what's worse? Iniwan mo ako na maraming tanong sa isip ko. Kung niloko mo ba ako, pinaglaruan mo lang ba yung damdamin ko? Kung ba't di ka tumupad sa usapan natin, ba't di ka bumalik? Lahat ng tanong na yun umikot sa isip ko sa loob ng maraming taon. And even until now, nasasaktan pa rin ako. Kapag naaalala ko yung pinagsamahan natin. Pero alam mo ba kung ano mas masakit? Pinagmukha ako masama ng katotohanan hindi mo sinadya ang lahat ng yun. Napaiyak na si Freya. Parang hindi valid lahat ng galit ko. Nakasakit na naramdaman ko ngayong alam ko yung pinagdaanan mo. Lumapit ang lalaki sa kanya at walang pasabing niyakap siya nito. Hindi dapat ako magalit, Noah. Hindi dapat ako magalit dahil habang ako sinusumpa ko yung pangalan mo. Ikaw nakikipaglaban ka kay kamatayan para lang maisalbo mo yung buhay mo. Napakasama kong tao, Noah. Don't say that. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga at niyakap ito pabalik ng mas mahigpit. Ang sama kong tao. Lumaki ako at tumanda ako may galit sa'yo kasi wala akong alam. Wala akong kaalam-alam. Hinawakan ng lalaki ang kanyang magkabilang pisngi. And now that you know already, we can move on from that, hindi ba? Hindi niya alam ang isasagot. This man, grown into such a fine man. Ito ang uri ng lalaking pagkakaguluhan ng mga babae. There's so much ahead of us, Freya. Hindi mo kailangang ibaon ang sarili mo sa nakaraan. We will move on from it. Tumangutango siya bago umiyak sa dibdib nito. Nang pareho silang kumalma, inalalayan siya nito sa dining area at pinaupo sa upuan. Nagluto ako ng dinner, sabay na tayo kumain. Hindi ka naman umuwi dito, di ba? Ba't ngayon lagi ka nasa kondo? Because I know you're here. Alam mo, Freya, despite the fact that I don't remember anything from my past, ramdam ko sa puso ko na special ka sa akin. Yumuko ito at tinalikan siya sa noo. Nang akmang tatayo ang lalaki ng tuwid, upang mag-asikaso, hinawakan niya ang braso nito. Kunot noong tumitig sa kanya si Noah. Walang pasabing hingilan niya ito palapit sa kanya at hinalikan ng labi ng lalaki. Bahagya itong umatras dahil nagulat ito sa naging aksyon niya. Freya. Sorry. Aniya at namumulang umiwas at yumuko. Nahihiya siya sa ginawa niya. Pero ikinagulat niya ng hawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi at ito na ang humalik sa kanya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at tinugon ng halik ng lalaki. Ngayon na alam niya na ang buong katotohanan tungkol sa pagkawala nito sa buhay niya ng maraming taon, hindi na siya magsasayang ng oras upang ipakita rito na namimiss niya ito ng sobra-sobra. Tumayo na siya upang mapantayan ng lalaki. Lumalim ang kanilang halikan at naramdaman niyang binuhat siya nito at dinala sa mismong silid ni Noah. Dahan-dahan siya nitong binaba sa kama
at pinahiga. I want to feel you, Freya. I want to do you. I want to kiss you and more of it. Tumango siya sa sinabi nito. I allow you. Mahinang bulong niya at muling nagpatuloy sa kanilang halikan. At sa gabing yon, natapos ang hindi pagkakaintindihan nila at sumibol ang mas magandang samahan sa pagitan ni na Freya at Noah. Freya, okay ka lang? Tanong ni Honey mula sa kabilang cubicle. Nilingon niya ito at pilit na ngumiti. Tumangon naman siya sa babae. Okay naman, medyo nahihilo lang. Aniya saka napahilot sa sentido. Kumain ka ba? Baka naman wala laman yung sikmura mo, ha? Tumayo si Honey at chinek kung may lagnat ba siya o wala. You seemed fine. Saktong dumating si Mario. May dala itong paper bag. Bumaling dito si Honey. Uy, may naamoy akong bagong lutong ulam. Mabilis na lumapit si Honey sa lalaki. Agad namang inabot ni Mario ang paper bag sa dalaga. Tige isang baunan kayo Sakto nagluto si mama ng minudo kaya pinabaunan ako. Para kanin na lang ang bibili niyo mamaya. Nag-appear ang mga lalaki. Ayos pre, tipid na naman to. Ani Josh. Umirap si Honey. Ito mga to, kung makapagtipid para may binubuhay na pamilya, single naman kayong lahat. Nag-iipon lang. Saad ni Sean. Aba malay ko ba? Baka makilala ko si The One this year. Di diretso simbahan na yun. Humagalpak ng tawa ang mga kasamahan nila. Habang si Freya, tahimik lang na pinakikiramdaman ng sarili. Nang maamoy ni Freya ang minudo sa inilapag na baunan ni Honey sa harap niya, pakiramdam niya babaliktad ang kanyang sikmura. Pasimple siyang humawak sa kanyang tiyan. At nang hindi niya nakinaya pa, dali-dali siyang tumayo at tumakbo patungong banyo. Nagtataka namang sumunod sa kanya si Honey. Nang maabutan siya nitong nagduduwal, inabutan siya nito ng tissue at hinaplos ang kanyang likuran. Freya, are you okay? Hindi siya makasagot dahil nanunuot sa ilong niya ang amoy ng sarsa ng minudo. Isinara ni Honey ang pinto. Freya, may nakain ka bang panis? Umiling siya rito. Wala siyang nakaing panis. Hindi niya alam kung ba't pagising niya ng umagang yun. Nagsimula na siya makaramdam ng bigat sa katawan. Huwag mong mamasamain tong tanong ko May boyfriend ka ba? Natigilan si Freya sa tanong na yon. Sasabihin niya ba na may relasyon sila ni Noah? Paano niya ipapaliwanag sa mga kasama na may relasyon sila ng boss nila mismo? 2 buwan na lumipas mula na magkaayos sila ni Noah. Nilinaw din nila ang tungkol sa kung anong namamagitan sa kanila. Hindi naman nila intensyong ilihim sa mga kasama ang tungkol doon. Pero para kay Freya, mas mainam na sila lang ang nakakaalam para mapanatiling pribado ang kanilang relasyon. Kung wala kang boyfriend, then maybe sahad lang ng sikmura o baka magkaka-flu ka. Pero kung may boyfriend ka at ginagawa niyo yung bagay na yun, then maybe... Huminto sa pagsasalita si Honey at nag-aalalang tumingin sa kanya. Honestly, Freya, you might be pregnant. Nang tumama sa isip niya ang salitang pregnant, halos mawala ng kulay ang kanyang muka. Ramdam niya ang kanyang pamumutla. Tila naintindihan naman ni Honey ang ibig sabihin ng kanyang reaksyon. Okay ka lang? Gusto mong bumili ako ng pregnancy test? Hinawakan niya ang braso nito at umiling. Hindi na, Honey. Thank you sa offer pero ako na lang siguro. Mamaya pag-uwi ko. Sigurado kang kaya mo? Oo, kaya ko. Medyo sumama ang sikmura ko sa amoy ng minudo. Tumango ito at nauna nang lumabas. Hindi niya alam kung ano ginawa ni Honey, ngunit paglabas niya amoy air freshener na ang kanilang opisina. Pasimple siyang tumango sa babae at nagpasalamat dito. Bago siya umuwi sa kondo, dumaan muna siya ng drugstore. Bumili siya ng 3 klase ng pregnancy test na gagamitin kinabukasan. Ayaw niyang i-check agad-agad. Gusto niyang kumalma bago gawin yon. Looking back, hindi naman ganun kadalas ang pagtatalik nila ni Noah. Gayunpaman dapat asahan niya na ito dahil hindi naman sila gumagamit ng proteksyon. Itinulog na lang niya ang pag-aalala. Kinabukasan pagising, dali-dali siya nagtungo sa banyo. Inihanda niya ang 3 piti at napatakip siya ng bibig nang sabay-sabay gumuhit ang 2 pulang linya sa bawat pregnancy test. Mangiyak-ngiyak siya habang nakatingin doon.
Oh my gosh, totoo ba to? Lord, thank you. If this is true, please guide us and protect the life inside me. Pumikit siya ng mariin at nanginginig na bumulong. Tumingin siya sa salamin at kitang-kita roon ang namumulan niyang mga mata. Freya? Biglang bumukas ang pinto ng banyo at dumungaw roon si Noah. Nakatuon ang atensyon nito sa kanyang mga mata. Lumambot ang ekspresyon nito at lumapit. O ba't ko umiiyak? Unti-unting bumaba ang paningin nito sa mga piting nasa gilid ng sink. Pagkatapos, agad na bumaling ito sa kanya nang may nagtatanong na ekspresyon. Freya, you're pregnant. I am? Mahina niyang bulong habang nakakapit dito. What should I do? Nasa edad na siya pero kung mag-alala siya para siyang batang nawawala sa park at naiwan ng mga magulang. Ano pa ba? Di alagaan ko kayong dalawa. Lalo na at hindi nila ikaw nandyan. You have a baby inside you. Oh my God! Napaaga ang regalo sahan para sa Pasko ah. Natatawang sambit ni Noah. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Mismong sa araw din na yon, nagpa-check sila sa OBGYN. Nalaman nilang halos isang buwan na siyang buntis. Isang bagay na ikinagulat ni Freya, ang pagiging maasikaso ni Noah. Naging times 3 ang pagiging masipag nito at maalaga. Wala siyang masabi. Wala siyang makitang negative trait kay Noah. So it's true, buntis ka nga? Magiliw na tanong ni Honey. Kapapasok niya pa lang nang salubungin siya nito. Sa kanyang likuran ay si Noah. Good morning, bossing! Bati ni Honey at sumaludo pa dito. Nasa opisina na ang lahat sa mga oras na yon. At nag-usap sila ni Noah kagabi na kailangan na nila ipaalam sa mga ito ang tungkol sa mga nangyayari. Sooner or later, pasasaan ba't malalaman din naman ng mga ito. Yes, tama ka sa sinabi mo, Honey. Maging ang mga lalaking naroon na kanina'y nakaupo, ngayon nakikitumpok na rin at nakikinig sa pinag-uusapan nila. Oh my gosh, I'm so happy for you. Mukha ka rin namang masaya at parang blooming ka today kesa kahapon. Sinong tatay? Sorry Freya, di talaga ako chismosong tao. Pero akala namin dito single ka. Ngayon lang namin nalaman may boyfriend ka. Sabi ni Sean habang nakatayo sa isang tabi. Mabait ba yung lalaki na kabuntis sa'yo? Baka naman gago yan ah. Sabihan mo kami kapag niloko ka. Uupa ka namin yan. Singit naman ni Nico. Natawa si Freya sa sinabi nito. Ba't di ako tanungin niyo? Singit ni Noah. Gulat na napatingin dito ang kanila mga kasama. Ano ibig sabihin, sir? Ba't ka naman nadamay? Itanong niyo sa akin kung mabait ba ako. Try niyo. Naguguluhang napatingin sa isa't isa ang mga lalaki habang si Honey napatakip ng sariling bibig. No freaking way! Bakit, Honey? Ani Mario at hinawakan sa balikat ng babae. Guys, we missed a chapter. Mag-boyfriend at girlfriend sina Sir Noah at Freya. Ani Honey sabay tili na para bang aabot pa ang ingay sa rooftop. Ang mga lalaki, halos laglagan pa nga habang nakatingin sa kanila. Wala ni isa sa mga ito ang nakapagsalita ng ilang minuto. Nakatulala lang at napahawak pa sa noo. Si Noah na ang nagpaliwanag sa mga ito. Kalaunan, naliwanagan ng kanila mga katrabaho tungkol sa kanilang sitwasyon. Nang makauwi sila, ramdam ni Freya ang pagod sa buong maghapon. Pinagsabihan siya ni Noah na mag-work at home na lang, pero dahil likas na matigas ang kanyang ulo, hindi niya ito sinunod at mas piniling niyang magtrabaho on-site para hindi siya maburo sa bahay. I have something to tell you. Ani Noah habang tahimik sila nakaupo sa couch sa veranda at nakamasid sa city lights. Nilingon niya ang lalaki at tipid ng umiti rito. I planned it all. Ha? Walang idea na tanong niya. What happened to us? Sa kagustuhan ko makabawi at makasama ka at plan all of this. Magmula sa muli natin pagkikita hanggang sa kung ano meron tayo ngayon. Magmula sa pagkakasabay natin sa tricycle, bus, dito sa trabaho, at sa condo unit na ito. All those people finally helped me to get to you. And that includes your parents, Freya. Naalala ko kung paano ako lumuhod sa harapan nila para lang payagan niya ako makasama ka. Kung paano ako nakausap kay Mang Berting para isakay ako. Kung paano ko binayaran ang cashier ng bus para alamin ang seat number mo.
At nang sa ganun makatabi kita. Kung paano ko pinakausapan si Kia para makasama kita dito as housemate mo. Hanggang sa kung paano mo nakuha ang job hiring post sa labas ng convenience store. Sa totoo lang hindi niya alam kung matatawa siya o gugustuhin niyang batukan ng lalaking to. Hindi siya makapaniwalang kaya nitong gawin yun. Inabot nito sa kanya ang hawak na tablet. Play that video. At mula roon nakita niya ang file title nitong Project Freya. Tumawa si Freya at pinaningkita ng mata si Noah. Ano ka, college student at naging subject pa ako ng project mo? Salamat ka, mahal kita. Umusod palapit ang lalaki. But there's one thing happened na wala sa project na to. And that is you. Getting pregnant with our baby. You made me so happy, Freya. Hinalikan siya dito sa gilid ng noo at niyakap. Kinuntsaba mo na pala yung mga magulang ko. Kaya pala kahit nung paalis na ako, ikaw pa rin yung kinakampihan nila. Nakasimangot niyang sambit pero tinawanan lang siya ni Noah. Akala ni Freya, hindi na siya makakaranas ng pag-ibig matapos niyang heartbroken dahil sa high school first love niyang si Noah Rivera. Ngunit ibang klase maglaro ang tadhana. O mas tamang sabihin, mas magaling pa sa universe kumilos si Noah. Dahil ito na mismo ang gumawa ng paraan para magtagpo silang muli at marating nila ang uri ng pagsasamang meron sila ngayon. With all of these, tatapusin nilang 2 taon na may kasamang baby na bunga ng kanilang pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. The end.